Dati Alden yung Aldog na. Sabi naman, Aldog na. Sana may time para ma-review din yung iba, no? Parang, Mamaya siguro pag medyo marami pang time. parang kami sinalang yan. Ganti-ganti lang ba? Mamaya ako naman magkapasilite. Unahin ko sila, brother. Kaya gano'n masaya. Mamaya pag may time, may kainan, magkano pa tayo. Para magkarindilan na tayo, magkakalas dito. So, sino sa inyo, well, thank you sa pagsuporta sa gawain natin, especially yung mga YA. Na-appreciate yung effort ninyo. They really exerted effort today. Tapos, last, kasi, couples, 4 lang ata kami. So, ngayon mas marami tayo. So, praise God, and Lord willing, sa susunod, mas marami. And I've been seeing a lot of couple seminar, fellowship, sa maraming churches. So, parang side by side. And we are praying talaga na magawa ito sa Balanga. Simply because alam po namin it will help the couple. Lagi ko sinasabi na ang pag-aasawa ay mas mahirap pa kaysa sa isang kurso dahil ito ay lifetime, di ba? So, kaya dapat na may kurso din para sa pag-aasawa. Ang tawag po dun sa kurso niya is husbandry, sa wifery, di ba? Para tuturuan tayo kung paano ba maging husband, kung paano ba maging wife. Pero syempre, unfortunately, wala po gano'n. Kumbaga lahat na lang po ng nakakasal ay nabibigla na lang. Ganun pala ang buhay may asawa. And normally, ang pinagpahandaan palagi ay yung wedding, yung one-day ceremony. Pero totoo dapat ang pinaghahandaan yung marriage is a lifetime. Tama ba ba? So, syempre, wala naman pong nagtuturo, walang subject sa school niyan, wala rin, kumbaga, hindi rin lahat ay nag-premarital counseling. Kaya po, yun na lang, nangyayari po, nako-caught in the middle na lang po yung husband and wife dun po sa problema, at yun po yung tinatawag natin conflict. Kaya po, I'm so glad na ito po ay nagkaroon tayo ng opportunity, and ang share ko po sa inyo ay yung natutunan ko po kay Dr. Ernie Baker, galing po sa US. Isa po sa sikat na biblical counselor, at 1 week po kami discuss about resolving conflict in marriage. So ang kakayanin ko pong i-simplify at pagkasyahin sa loob po ng sa kalahating oras, kasama na po yung exercise natin. I will try my best po, and mamaya meron po tayong activity. Diba? Ako naman mamaya. So mamaya, in application, kasi this is a couple seminar by the way, no? So we will apply yung ating natutunan sa huli, yun yung ating application. Okay. So, but before that, can we begin a short prayer? Lord, we thank you, Lord, for this afternoon sa bawat isa na nagbibigay ng oras. Alam po namin, Lord, this is critical and serious issue for all of us, which we know, Lord, will help us how to deal with our conflicts biblically and even practically. We ask you, Lord, this afternoon, samahan niyo po kami, let the Holy Spirit teach us of your wisdom, and also apply us, Lord, apply it toward our own marriage. We thank you, Lord. We glorify your name. In Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Sino po sa inyo yung more than a decade na kasal? Sabi nga ba, ito yung mga dekada na. Kaya dito po nila yung mga dekada na. So, sino naman po sa inyo ang yung hindi pa nag-away ever? By the way, sila, Brother Eric pala, Sister Ryan, hindi pa sila kasal. Soon daw. They've been together for quite several years, and I think magpapakasal na din sila soon. Monday daw yata pa. Sunday kasi bukas. Monday. Kasi bukas. Yan. May service bukas. Sino naman po sa inyo ang hindi na nagtatalo up to now? Hindi na. Hindi nag-aaway. Hindi na kayo nag-aaway. Up to now. Wala rin. Talaga?
like, walang couple, hindi nag-aaway. Even up to now, some of us siguro, may mga conflict pa rin. Sabihin, regardless of big things yan or malaking conflict yan, but conflict is a part of marriage. Maraming couples, ang view nila sa conflict ay weaknesses. Parang negative, no? Instead na intindihin at i-overcome, ginagawa nangyayari is, ang approach niya sa conflict is para pa-atras, no, pa-urong. But actually, if conflict is a part of marriage, then may purpose doon bakit inaalaw yung conflict sa marriage. And one of the purposes is to strengthen our marriage in every conflict na na-overcome natin. Kung ma-overcome natin siya, ma-handle natin siya constructively. And in reality, maraming naghiwalay na dahil sa marital conflict. We call marital conflict kapag conflict sa mag-asawa. Pag conflict lang is general. So we call it marital conflict. According to statistics, ang pinaka-common daw na reason ng paghiwalay, in fact, 48%, if I still remember, latest to 2024, is incompatibility. Yun ang pinakamalaking percentage ng naghiwalay, followed by infidelity. I think 28% infidelity. And then followed by financial conflict sa pera. And then lastly, about physical and verbal abuse. So, yun yung common na reason bakit na marital conflict ng reason ng paghiwalay ng isang mag-asawa. So, as I've said, that's the reason why we need to learn how to resolve conflict biblically. Kasi kung part siya ng marriage, then lifetime na siya, di ba? And to tell you honestly, in our surprise, we discovered na even na walang perfect marriage. Even yung mga mentors namin na we look up to, they have conflict pa rin. Some are petty things na nga lang, hindi na nga lang gano'n ka-big deal. Pero we did realize na wala talagang perfect marriage. No, so, if conflict is part of the marriage, then ano pala yun yung dapat nating ma-learn a skill? Diba? How to resolve it? Diba? Paano mo ma-resolve yung conflict? Paano mo ma-handle yung constructively? Paano ba yun ma-overcome? Diba? Paano mo ma-approach yung in a way na glorifying sa Lord? And yun ang matutunan natin ngayong afternoon nito sa ating pag-uusapan. And I'd like to show you yung ating outline para medyo guide yung ating discussion. Number one, we will define what is conflict. The second is, we will discover what is the source ng conflict nito sa marriage. And then, we will resolve it biblically. And then, we will solve it practically. And then, as we end, mamaya sa huli, meron akong dalawang task sa inyo na gusto kong gawin natin para in application. Para walang mic, ano? Ito isa pa. Yan, okay na. Ayan. Okay na. Apa. Okay, so i-define muna natin ano yung conflict. Now, in this definition, conflict is, from the word conflictos, an act of striking together. So, conflict means between two persons. So, pag mag-isa ka lang, walang conflict. Pagka dalawa kayo, conflict. So, it's a fight, clash, contention. So, mayroong tension, or short disagreement, opposition, or as of interest, ideas. I think ito ba na to? Ito ba? Yeah, thank you. And or it's a mutual interference of interpersonal forces of views. In other words, may tensions sa dalawa between two persons. And in marriage, between husband and wife. Yeah. So when you say conflict, may tension or sometimes disagreement, minsan opposition, minsan yung opinion nyo, purpose nyo hindi magtugma. Yun yung nangyayari. And at the worst, nagkakaroon ng fight or clash. So kaya tinanong ko kanina kung sino sa inyo ang hindi nag-away ever. Kasi walang tumaas ang kamay because kung meron, interviewin ko talaga kung paano nangyari hindi kayo nag-away ever. Tinanong ko sa inyo kung wala na kayo pinag-aawayan hanggang ngayon. Okay, because interviewin ko rin kayo kung paano nangyari. Wala na kayong conflict hanggang ngayon. But the truth of the matter is that existing ang conflict pa rin. No? Regardless kung pwede yan or malaking bagay yan.
Ang hindi lang affected ng conflict are the dead. Okay, the dead. Yung patay na talaga, no? Wala na kasing conflict kasi patay na. So as long as andyan yung dalawa na yan, magkasama sa isang bubong, may conflict. I remember yung quotation na marriage is not a union between two saints, it's a union between two sinners. Like yung sinasabi yun sa mga kinakounsel ko at kinakasal ko. Kasi nga, magkaiba kayong pinanggalingan, magkaiba kayong background, magkaiba kayong preferences, likes, dislikes, di ba? Alam niya, yung pagpapalaki sa inyo, and then parehas kayo may backlogs. Tapos nagsama pa kayong dalawa, so 1 plus 1 equals 2. So double bonding ang marriage. No? Kaya marriage is not difficult, it's impossible. It's impossible. Kaya you would see statistics na naghiwala, you would see a lot of couples na nagsasama na lang sa loob ng bubong pero talagang hindi naman na talaga sila nag-aakas mag-asawa for the sake na ng mga anak. Hindi pa kasama doon yung mga unofficial na hindi talaga nasasabi. Di ba? So, marriage is under attack. Ever since Genesis chapter 2 up to now. Na even in the latter days. Kaya nga tomorrow ang title natin is Marriage, Divorce, and Remarriage. Tomorrow na parang ganun topic kasi first time ko lang po share yun. Doon makikita natin na why is Satan attacking marriage. And even up to the last days, no, he will attack marriage. Ayaw ni Satan ng marriage. Because marriage is the perfect symbolism of God to the gospel. No, kaya mamaya makikita natin yun. So, and that's why, yung conflict na yun, yun yung ina-aggravate, ina-capitalize ni Satan to destroy the marriage. At ano naman natin kapag destroy the marriage, anong affected? Sino yung mga affected? Yung mga anak. Sino ano ba affected? If you're a Christian, di ba, yung testimony, you will be disqualified to serve in some functions kasi your marriage is your first ministry. Tama ba? God, and then marriage, and then ministry. If sira yung marriage, then you cannot perform ministry. Okay? So, ganun ka-importante yung marriage for a believer, for Christians. And so, kaya, yun ang gusto sirain ni Satan. Okay? So, there's conflict in marriage. So, second is, saan naman na nagagaling yung conflict nito? No, bakit may conflict? Let's go back to the ancient text, Genesis chapter 3. Alam natin yung kwento ni Adam and Eve. Alam natin na kinalaid si Eve as a helper para kay Adam. And nung time na binigyan sila ng instruction na hindi kainin yung tree of life. Okay. However, alam natin yung story, disobey nila yun at kinain nila yung tree of life. So, pagdating sa Genesis chapter 3 verse 7, basahin ko lang po ito, then the eyes of both, no, Adam and Eve were open, and they knew that they were naked for the very first time. And they sewed fig leaves together, made themselves loincloths. So, nagkago na sila because alam na nila na mabutubad sila. So, somehow, for the very first time, nagkaroon na sila ng sense of bad and wrong, or good and wrong. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool day of the day. And so, naglalakad pala sa Lord sa Garden of Eden, no? So, the man and his wife, even he hid themselves from the presence of the Lord among the trees. And then, sabi ng Lord, where are you? Sabi ni Adam, I heard the sound of you in the garden. I was afraid because I was naked and I hid myself. Sabi ng Lord, who told you that you were naked? Have you eaten of the tree of which I commanded you not to eat? Of course, alam naman ng Lord, no? Nakinain naman na nila. No, pero tinanong pa rin ni Lord sila no, para malaman kung they will be honest or not. Ang sabi ni Adam, ang sagot ni Adam is, the woman whom you gave to be with me, she gave me the fruit of the tree and I ate. Ano nangyari? Blame shifting again. Defensive? Blame shifting. Yung babae na binigay mo sa akin. No, sige, nagpahamak sa akin. Ang ganun yung wording siya. Sabi ng Lord, what is this that you have done? Sabi nung Eva, ito naman si Eva, no? The serpent deceived me, and I ate. Okay. So si Adam, sinisi si Eva sinisi yung serpent.
So kung may sinisihin yung serpent, nagsasalita yung serpent, kaya na wala na siyang sinisihin eh. Di ba? So, dito pala makikita na natin yung pinalant ni Satan doon sa dalawa is at the seed of pride. Kasi the moment na sinabi ni Adam yon, is may pride sa kanya, di ba? Hindi ako may kasalanan eh. Yung kasalanan, yung babae na yan, nabili mo sa akin. So, blame shifting. Tapos defensive na agad. So, dalawa sila. Pagdating kay Eva, ganun din. May pride siya eh. Hindi siya may kasalanan. Yung serpent. So, pride, dahil may pride, defensive siya, and then result, and blame shifting siya. So, parehas silang dalawa. And as soon as, sabi sa libro ng The Throne of Transparency, as soon as pumasok yon, seed of pride, defensiveness, selfishness, na yun sa sangkatauhan, doon na nagkaroon ng conflict sa human relationships. Nagkaroon na ng conflict sa human relationships. In other words, mga kapatid, ang cause ng conflict is the sin. The sin. Kami din po sa Romans 5, through one man, tinutukan niya po si Adam, entered the sin. So doon pumasok yung sin sa humanity, doon sa Garden of Eden. At yung sin na yun, nagbunga ng pride, defensiveness, blame shifting, so on and so forth. And since then, yung human relationship, especially marriage, affected or infected na siya because of sin. Our own sin, sabi dito, is the underlying reason, dahilan, that conflict crops up in our relationships. Ito yung hindi natin kayang tanggalin na katotohanan. We are imperfect, sinful people. We are all bent on having our own way. At yung sin na yun is up to now, naladala natin. Siyempre, pag naging Christian tayo, we are saved from the penalty. Pero yung presence, nandun pa rin, di ba? Makakagawa pa rin tayo ng kasalanan dahil ngayong sin na yun. And that's the main source of conflict in the marriage. Buksan natin yung James chapter 4, verse 1 to 2. So dapat sabi dito ni James, what causes quarrels and what causes fights among you? So, ibig sabihin, tinatanong ni James dito, ano ba yung source ng conflict ninyo? Is it not this? Tapos sinagot niya, that your passions are at war within you. So, mayroong giyera sa loob. Ang tawag din is passion. And at war, sabi niya. So, at war yung passion na yun sa bawat isa. Sabi niya, you desire and do not have, so you murder, you covet, cannot obtain, so you fight and quarrel. So, bakit daw nagkakaroon ng away, sabi ni James? Kasi everyone, bawat isa, meron silang gusto ma-achieve. They want to achieve something. Di ba? Sabi nga ni James, you desire and you do not have, so you murder, you covet, cannot obtain, so you fight and quarrel. So, kaya may away sa dalawa, kasi parehas sila may gusto makuha, tama ba? At hindi nila nakukuha yan. And sometimes, yung nakukuha nila, hindi yung ayaw nila makuha. So, dalawa laging bagay, no? You want something that you're not getting, or you're getting something that you do not want to get. Dalawa palagi. So, deep inside, sabi dito ni James, may passion sa loob. At yung passion niya, yun yung at war, at yun yung nagkukos ng fight and quarrel sa dalawang tao. So, malinaw na biblically na ang source ng conflict natin ay yung sin. And as long as, kaya doon natin sinabi kanina na conflict will exist in marriage. Kumaga, pag nagkinasal yung dalawa, kasama na rin doon siguro yung wala nga lang yung linya na, di ba? Yung, ano sinasabi pagka kinakasal? For richer and for poorer. For sickness. For sickness and in health. Until death do us part, di ba? So kasama na din yung conflict. Kasi sin is still present. No, meron pa rin sin sa atin. And every time na mag-aaway yung dalawa, merong sin na yun, at yung sin na yun, yung pinanggagalingan na conflict. In fact, pag tingnan natin sa Bible, hindi ko na lang isama dyan na sabi ng Panginoong Jesus at one time, sinabi niya na kung saan yung heart natin
doon nagmumula yung evil, thoughts, lahat, so on and so forth. Sabi ni Jeremiah na ang heart natin is very deceiving. No? Sabi niya, ang puso natin ay nabubulok. Sino makapagpapagaling dito? So yung heart natin, meron siyang manifestations. Okay? Yung manifestations kasi, for example, yung nakikita kasi natin problema is ano lang siya, tip of the iceberg. Okay? Sabihin, yung problema na nararanasan natin sa marriage, tip of the iceberg yan, because underlying that, yun yung totoong problema. Merong heart issue. For example, ganito lang yan, kapag umuwi yung asawa mo, medyo masungit siya, so yun yung tip of the iceberg. Di ba? Pero hindi talaga yun ang problema. No? Yung problema is underlying issue, heart issue. Ano yung issue doon? Sa heart niya, irritated or ano doon, disturbed. Di ba? Anxious. Tama ba? Or minsan self-control. Or minsan pleasure, minsan comfort, minsan idolatry. Yun yung heart issue noon. So, ibig sabihin, every time na may conflict, huwag natin siya tignan on a surface level. Kaya doon, ito, I'll teach you this, ano, para magawa nyo rin sa inyo dalawa. Doon papasok yung kailangan observant tayo sa partner natin. Every time nakikita natin ganun yung response, dapat ang ating thinking, hindi doon, dapat sa ilalim. At para mapalabas mo yun, you have to ask What are your questions. Ang tawag doon is hard questions. Di ba, pag nagagalit yung partner mo is, ano mga tanong ninyo? Ba't ka ba nagagalit? Ba't ka masungit? Pera. Ano ba? Sumiwalay na tayo. Ano ba nangyari kanina? Okay? Ba't ganyan yung approach mo? Walang pera, galit. Diba? So, doon papasok na kung gusto mong malaman kung ano yung heart issue, tanongin mo ng mga heart questions. Yung mga heart questions na yan will help you to determine kung ano talaga yung problema. Alam niyo yung para kang nag-iimbestiga, pero hindi ka pwede i-judge. Ako yun. Pero gusto mo lang ma-pinpoint, ano ba talaga yung problema? Kasi alam mo kapag ito yung nakita mo, hindi talaga siya yung problema. Manifestations lang siya, tip of the iceberg lang siya. So, laging may underlying problem. No, sa problema na yan. Nakuha ninyo? Yan. So, yun yung ano. Let's go to the how to resolve it biblically. What's the Ayan. Sabi nito, isa sa mga pwede nating tanongin is, what's the purpose of this argument? Anong layunin ng argumentong ito? So, pag kayo ng aaway, so pwede ninyong pag-usapan. Ano bang purpose ng pag-uusap ninyo about that issue para malinaw kung ano yung goal ninyo na ma-achieve doon. And then, ano yung sinusubukan nyo makamit sa pamagitan nito? Or ano nakukuha mo na hindi mo gusto? Or ano yung gusto mo na hindi mo nakukuha? So, laging dalawa palagi yan, ha? Laging dalawa. Laging meron siyang gusto na hindi niya makuha or meron siyang nakukuha na hindi niya gusto. So, laging dalawa yan. So, these are some of the questions lang. Pero you can, in case-to-case basis, pwede kayong mag-ask ng hard questions sa partner ninyo kapag may nakikita kayong manifestations ng issue sa kanya. Pero, kailangan malaman ninyo yung heart issue. Kasi, sabi sa Biblia, yung evil thoughts, yung words, lahat yan galing sa puso? Sa puso. May attitude kasi yung puso natin. At yung puso na yun yung kailangan natin ma-bottom line, no? Para makita natin ano talaga ang problema ng partner natin. So let's proceed to the how to resolve it biblically. Then, okay. So in any conflict, kahit hindi marital, you can apply this. Kahit sa brother ninyo or any person. But for the sake of our discussion, sa focus, let's limit our illustration sa marriage. So yung 4 G's of peacemaking. Itong 4 G's na to, ito yung pwede ninyong gamitin para sa pag-approach ninyo doon sa conflict. Number 1 is 4G, glorify God. The first G is glorify God. Ang tanong is, how can I approach this conflict as an act of worship? Paano ko ba haharapin yung conflict na to na in a way na makaka-please sa Lord? So yun yung tanong. G, first G, glorify God.
How can I approach this conflict as an act of worship? Sabi dito, sa 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink, whatever you do all to the glory of God. of God. So si Apostle Paul, gumamit siya ng illustration dito. Ang ginamit niya illustration, yung pagkain at pag-inom natin, which is very, very common. Everyone can do that. And every day, we eat 3 times. Yung iba, 5 times. Okay? Tapos we drink every 30 minutes, every 20 minutes. So very frequent. So ang point dito ni Paul is not referring sa eating or drinking. He's referring to whatever we do. Whatever we do in life. Sabi niya, or whatever you do. Nagbigay lang siya ng example. Pero ang point dito ni Paul is, lahat ng nangyayari sa atin, ang pinaka-ultimate goal is to glorify God. Okay? To glorify God. Sabi sa John 40:16, if you love me, you will keep my commandments. So, instead of focusing on our own desires or dwelling on what others may do, we will rejoice in the Lord, bring Him praise by depending on His forgiveness, wisdom, power, and love, as we seek to faithfully obey His commands and maintain a loving, merciful, forgiving attitude. So, ang mindset palagi natin, kapag nasa conflict tayo, is paano ko ba ito tutugunan in a way na mag-glorify ko ang Panginoon. So, disregard your partner mo, disregard kung ano yung circumstances, ha? Because regardless the circumstances, regardless kung ano yung response ng partner mo, ang Panginoon nakatingin sa iyo. Sa iyo mismo. Are you going to please the Lord in your response? Are you going to glorify the Lord in your response? So that's the first G. Ibig sabihin, ultimately, di ba alam naman natin ang purpose ng lahat ng circumstances or problems. Dalawa lang yan. Generally, number 1, to glorify God. Number 2, ultimately, is for our own good. So in any circumstance sa marriage, mapapainting siya, mapamalaki man yan, ang unang pag-pray, Lord, how can I approach this in a way that will glorify you for us an act of worship? So that's the first G. So, ibig sabihin, you pray ahead, pray ka na agad ng isa, conflict, tanongin mo na sa Lord, ano ko ba ito haharapin ito tutunan? Ito na naman kami. Yan, di ba? Yan naman kami natapos, paulit-ulit na lang kami. Di ba? So, hinga ka muna ng malalim. Bilang ka muna na, paano ka muna, pahangin ka muna sa labas. Huwag ka muna medyo sumabak agad. Kasi pagka may passion at war, di ba? Sabi is, fight and quarrel agad yun eh, di ba? Huwag muna, teka lang. Unang sasabak, no? Harap ka muna sa Lord. Beg ka muna, Lord. Tanangin muna, Lord. Tulungan niyo ako, Lord. Paano ba ako? Di ba? Medyo ganun muna. It's the first G. Second G is get the lug out Of your eye. Get the lug out of your eye. Question dito is, what I have contributed to the conflict? Ano ang contribution ko sa conflict na ito? Naniniwala ba kayo na it takes two to tango? In a marriage, it's always two persons. Sabi sa Matthew 17:5, why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? Or how can you see that your brother, let me take the speck out of your eye, when there is the log in your own eye? You hypocrite. First take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. Ano sinasabi dito sa Matthew? Di ba sa mata daw natin, mayroong log. O, di ba? Yung log na yun is, meron tayong lahat. Okay? And then, ang unang-unang kailangan natin gawin is, tanggalin natin yung log ng sarili natin mata. O makita natin kung may log tayo. And then, take it away. Di ba? So, yun ang pinakauna. Bago natin punahin yung log sa ibang tao. Okay, so una, nag-pray tayo, di ba? Ano ba yung paano ka tutugon na makakagawin sa Panginoon? So, unang-unang gagawin mo is what I have contributed to this conflict. Because we believe always na laging tututango. So, instead of blaming others for a conflict or resisting correction, we will trust in God's mercy and take responsibility for our own contribution to conflicts. Ibig sabihin, confessing our sins, kung nagkamali tayo, asking God to help our attitude and habits,
na naging nag-contribute sa conflict or seeking to repair any harm that we have caused. So in any conflict, ang unang approach natin doon is glorify God. How can I approach this in a way that can glorify God? Pangalawa is, ito talaga naman ay, what I have contributed. Ano yung na-contribute ko dito sa conflict? Ibig sabihin, we will introspect. We will examine ourselves first. Bago natin punahin yung ating kasama sa bahay, o yung partner, asawa natin. Diba? So, madalas, nangyayari is, wala nang gano'n, diba? So, batuhan agad. Kaya nangyayari, syempre siya, gano'n din, defensive siya. Again, it naman yung sin, pride, defensiveness, blame shifting. So, pag nag-start na agad yung blame shifting niya, ano sabi ni James? Na yung passionate war, pag yun lumabas, ang result is fighting quarters. So, wala na. Minsan, dead ka din sa dalawang kasama. Minsan, sasama na yung dalawa. And, yun yung reality and tendency. And the Bible is teaching us, mga kapatid. The Bible is teaching us, this is really applicable, this is really effective. Now, kapag may conflict sa atin, instead na sabi nga, do not react, but act. No, act lang. Do not react. So, pag nag-react ka kasi, kung anong ginagawa sa'yo, tutugunan mo lang. Yun lang din yung tutugon mo, kasi nga, nag-react ka na. Sabi na, we have to respond. So, sabi ni Church Windol, it's life is about 90% what happens to us, 10% how we respond. 90% is how we respond. Baliktad pa sa. Next ko na kung gising kayo. Baliktad pa sa. Diba? So, yan. So, gising kayo, diba? So, yun. So, kapag, for example, let me give you an example, diba? Yan, tutunin ko yung, ito, real life scenario, okay? Sure lang. Mamaya na pala yung real life scenario. Ano yung ulit example ko? Yung umuwi, naggalit, tama ba? Ito na naman kami, diba? So, may conflict sa bahay. So, ang gagawin, sabi dito is, glorify God, so pray the Lord, help me how to respond to this, yung mga glorify sa'yo. And then, tignan mo, Lord, at yung conflict kayo na, ano ba yung naging contribution ko dito? Dito sa conflict na ito. Kasi minsan akala natin wala tayong kasalanan. Pero minsan, kahit wala tayong sinasabi, meron tayong mensahe pinararating. Alam niyo ba yun? Na ang communication is hindi lang siya verbal, kundi non-verbal. At minsan mas malakas pa yung non-verbal. Di ba? Yung may kiss natin, yung wala tayong response. Akala mo, nanahimik na nga lang ako, may natasabi ka pa? Di ba? Pero na totoo lang, may kinukommunicate ka kasi nun. Di ba? Mas okay na nag-respond ka kasi yung tone, yung position mo, yung mukha mo, may communication na. Anyways, balik tayo doon. So, we have to introspect. We have to see ourselves kung ano yung contribution natin doon. But yun yung pangalawa. Okay? Sabi sa Proverbs 28:13, whoever conceals his transgressions will not prosper, but whoever confesses forsakes them will gain mercy. So sa second G. The third G is gentle restore. Gentle restore. Ano yung unang G? Ano yung pangalawang G? Third is gentle restore. Ito naman, ang goal dito is how can I help him or her to see what he or she has contributed. Noong una, ikaw muna. You take the log out of your eye. Sabi na. Pagkatapos ngayon, ang goal mo naman is siya naman. Makita niya yung log sa eye niya. Kasi ikaw nakita mo na eh. O, diba? So, ang goal na... Yan. So, sabi sa Galatians 6:1-3, brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Look at this. Tignan niyo, kabalan ito ha. Number one, you who are spiritual. May tanong last sa ulawin ko. Basta sino po dapat initiate? Ang sagot doon ng Galatians 6 is to sino yung spiritual. Ibig sabihin, to sino yung nakakita ng lag agad sa mata niya. Ano po nyo? Kasi kung nakita mo agad yung lag sa mata mo, alam mo na agad na kung anong contribution mo, and then
Usapin. Kaya pursuin siya para makita rin niya. Pero, in the spirit of gentleness, underline the word gentleness. Ha? It's a fruit of the Spirit sa atin as Christian. So, gentleness. So, ibig sabihin, maingat dapat tayo pagka tutulungan natin siya makita yung love sa mata niya. Sabi nga dito, keep watch on yourself, lest you too be tempted. We bear one another's burdens to fulfill the love of Christ. If anyone thinks he is something when he is nothing, he is himself. Ang restriction dito, ang instruction dito ay hindi dun sa tao na i-correct mo, kundi dun sa tao na mag-correct. Ibig sabihin, dun sa partner na nakita niya na yung love sa eye niya, so gagawin niya ngayon, syempre, dapat, ang susunod na, third G, gentle restore. So, tutulungan mo siya makita yung love niya. Ang Galatians 6 is para dun sa mag-correct. Ibig sabihin dun sa, dapat watchful daw, sabi dito. Dapat gentle daw, sabi dito. Okay, dapat daw walang judgment, walang pride. Nakuha ninyo? Kasi critical kasi part ko yung pangatlo. Dito nakadepende kung mag-restore, mag-reconcile o hindi. Okay? Dito nakadepende kung mag-resolve o hindi. Ibig sabihin, ito yung medyo mahabang process kasi. Kasi di ba yung una, yung glorify God, kaya mong gawin yun right then and there. Tama ba? Pray ka, meditate ka, diba? Tapos doon sa bahay. Pangalawa, yung get talaga na kuya. Kaya mong gawin yun, di ba? Kasi ikaw lang yun eh. Pero yung pangatlo, hindi ko gagawa. Tutulungan mo siya makita yung love sa iyo. At ito yung medyo mahabang proseso. Kasi, what if hindi niya makita yung love? What if ayaw niya makita? What if offensive siya? Defensive siya, di ba? Yes. So, yun yung medyo challenging sa part nito. Kaya nga sabi din sa Galatians, you are spiritual. Ibig sabihin, ikaw yung mas maiintindi at on this stage. Gentleness, di ba? Watch yourself, di ba? So Proverbs 19:11, sabi, instead of pretending that conflict doesn't exist or talking about others behind their backs, we will overlook minor offenses, or we will talk personally and graciously with those offenses seems too serious to overlook, seeking to restore them rather than condemn them. When a conflict with a Christian brother or sister cannot be resolved in private, we will ask others in the body of Christ to settle the matter in a biblical manner. Okay, meron tinatawag na overlooking. Yung overlooking po, ito yung isa sa mga approach of helpful technique na pwede nyo rin ma-apply. Actually, hindi na sa mag-asawa, hindi sa church. No? Ito yung mga minor offenses na pagka nakita mo, huwag mo nang, ayaw mo na, napalipasin mo na. Yun yung minor. Pag medyo major na, hindi mo na kayang overlook, you have to deal with it. So, ibig sabihin, hindi lahat ng issue dapat i-deal natin. Kasi mawawala tayo ng time na sa buhay. Kasi lagi na lang kayo seryoso na nag-uusap. So, may mga issue na minor na lang. Okay. Yung minor. Yung damit, binigyan yung Pagkain. Yun na lang. Toothpaste pa. Pagkain. Toothpaste. Mga minor lang yun, di ba? Yung sa bawal. Ganun talaga, di ba? Sa Nakalinga CR. ko ng mag-asawa dahil sa pag-is 10 years na hiwalay. Sa aircon. 10 years. 10 years. So, madaling lang naman eh. Kapag ka minor, no? Madaling pagkasunduan. Sabi ng Proverbs 19:11, good sense makes one slow to anger, and it is slow to overlook. So, yung pangatlo, gentle story. So, pangapat, go and be reconciled. Okay, ano yung muna, G? Glorify God. Ano yung dapat yung tanong sa, again, sa, How can I glorify the Lord? yan, how can I approach this conflict as an act of worship? Ano yung pangalawang G? Get the log out of your eye. Ano yung question? What, ano ang meron ko, ano yung Ano kasalanan. yung pangatlo? Gently Restore. restore. Ano naman yung tanong? How can I help her see what they have contributed sa problem? Okay. Bago punta na sa pangatlo. Palagay ninyo, kapag ka ba nakita mo yung lag sa eye mo, tapos nag-confront na kayo, tapos nakita niya na nakita mo na yung mali mo, palagay mo ba mag-meltdown din siya? Palagay mo, yes. Diba? Usually sa mag-asawa, pag may isa, hanggang may isa doon na Gracing pa rin. hanggang ngayon doon, basta hanggang may isa doon na nagpapaubaya, di ba? Kaya mo resolve. Mahirap pag parehas silang agree, di ba? Mahirap yun eh. Mahirap yun. So, yun yung importance ng pangalawa naman. Pag nakita mo na kasing lagya mo, di ba, pagka
pagka in-approach mo na siya, alam mo Han, na-realize ko talagang may point ka dun eh. Nabigla lang talaga ako dun sa sinabi ko. Kasi nasa ano, May reaction. Hindi bang ganun eh? Hindi ba ganun? Kaya mo na lang sa lugar. Yun ang the best. ano dyan? That's the, yun ang the best. Yun the best. Di ba? Pagka nagkaayos na, hindi na talaga dapat, di ba? Mas, sabi nga naman eh, mas doyan kapag after ng conflict. Kasi nakita mo na yung lagi ayaw. Kasi ang hirap lang, di ba? Pag in-approach mo, ano, usap ba tayo? Ano? Hindi mo nakikita yung mali mo? Ewan ko na lang kung magkaayos kayo nun, di ba? Kasi walang gentleness eh. Walang spiritual eh, di ba? Walang watchful eh. Dapat Malumanay naman. malumanay, di ba? Sabi nga Paano eh, yung pastor example? the way is up is down. Paano yung example na sasabihin mo yung gano'n? Ano? Example po. Na Request ng past example. paano yung Example. gentleness na approach mo siya? Bukas! May conflict kayo kanina. Parang may na-request yung mag-apply mo daw. Ay, ikaw correct mo. Pero kasi kami, ano, Hindi yung tingin. Ayaw! mamaya ko na example. Nire-reserve ko yung mamaya. Paano yung spirit of gentleness na? Spirit of gentleness. Example, acting. Hindi, sabi ko na kanina, di ba? Sabi mo lang na, sensya ka na kanina. Alam mo, na-realize ko yung fault ko kanina. Napasigaw ako, na bigla ako, at hindi ko hindi yung, ano, Yung gentleness. Nararamdaman. Pas isa pang isang way, yung... may kasama dapat na yun, napasalubong, di ba? O kaya pa yung... Sorry. I'm sorry. Ang sarap naman ng munggo mo ngayon. Parang munggo ng mami ko yan. Akala ko yung yung niluto ng adobo. Saan nang niluto Away na. Away. Diba? So, pero siyempre, hindi dapat na bola lang. Kasi dapat alam mo talaga yung Nakikita mo. Kasi kung bola lang yun, mahalata naman yan. Mas mahirap magpasalubong. Siyo po, may kagat pa. Siyo po, may kagat pa. So, mahilig ba eh. Mag-aaway. Mag-aaway. ka na So, yun yung pangatlo. Pang-apat, ito na yung pang-apang malena ng 4G. Go and be reconciled. So, dahil nga na nakita mo lang sa ay mo at ang goal mo, anong goal lagi sa conflict resolution? Glorify God. Glorify God. Diba? Ayun talaga eh. Kasi pagka nakita nyo lang sa ay mo, walang problema kahit mag-humble ka eh. Kasi nga, si Lord nga, inugasan yung paan ng mga disciples. Diba? So, glorify God. So, kung mayroong goal mo, kahit ikaw na yung mali, okay na. Ibig sabihin, kahit sabihin mo na ikaw yung walang kasalanan, pero ikaw yung mas walang kasalanan, pero okay lang kahit hindi, kahit dehado. Mga ganun mga tipo, pero ang goal talaga is to glorify God. So, paano mo glorify si God pag nag-reconcile na kayo? Sabi ko, and be reconciled. How can I So, ang tanong naman dito, how can I demonstrate forgiveness, encourage reasonable solution to the problem? Matthew 5:40-20. Ito, maganda to. So, if you are offering your gift at the altar, then remember that your brother has something against you. So, kung meron daw ikaw na kakilala, no? Or especially sa marriage, na meron kayong conflict, tapos pumunta kayo ng Sunday, worship kayo, meron kang give of the altar, no? Worship, no? Sabi dito ng passage, verse 24, leave your gift there before the altar and go. First be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. Alam nyo, this is one of the most unapplied passage in the Bible. Yung alam mo na may conflict kayo, Mag-asawa. and then you will face the Lord Someday. on a Sunday. And that yung conflict kayo unresolved. Yes. And you know deep inside your heart, may unforgiveness, may bitterness, may anger. And then according to the passage, yung give of the altar, yung worship, is not acceptable. Sabi nung ng passage, di ba, text, iwanan mo muna yun, pumunta ka muna doon, reconcile mo na kayo sa araw. At one time, I think, sa Balanga pa yun, nag-worship ako, preach ako, and then
the Lord talked to me, dahil minsan, itong passage ito na-remind niya ako. And then sabi niya, tawag mo na ba si ganyan? I have a friend, no, long time friend na hindi kami nakikita for 5 years. And meron kaming conflict. And at some point, talagang meron akong unforgiveness sa kanya. So, but that particular Sunday, before I preached, dinil ako ng Lord, sabi niya, napatawad mo na kasi. So, ang ginawa ko, kinuha ko yung cellphone, binuksan ko yung messenger, sabi ko, bro, pinapatawad mo. And then I preached. Ito, passage ito na example. So, napakaganda ng passage na ito. Ibig sabihin, yung passage na ito, nagtutulong sa akin na mag-seek ng forgiveness kung tayo yung nagkamali or magbigay ng forgiveness kung yun, tayo naman yun ang nagawa ng kamali. It works both ways. Hindi lang siya one way. It works both ways. Meron ka bang tao na hanggang ngayon is dapat yung hinga ng sorry pero hindi ka nakapag-sorry. May sinasabi ng passage eh. Sabi niya, iwanan mo muna yung game mo sa altar, go and relate on sa. Because doon mag-glorify sa Lord. O meron ka bang tao na hanggang ngayon hindi mo napapatawad? Alam mo, forgiveness doesn't, alam mo yung totoong forgiveness, mamaya, pag-usapan natin totoong forgiveness. Pero ang point dito is two ways. Two ways. Either nag-withhold tayo ng forgiveness or hindi tayo nangihingi ng forgiveness. Or ng apology sa isang tao. So pag in-apply natin sa marriage, di ba? Can you imagine pag in-apply ka sa marriage? Every single week, before Sunday, lahat ng conflict nyo, resolve. Sabihin, walang conflict na tatagal na isang buwan, 6 na buwan, 1 taon. Di ba? Kasi bakit? Because of this passage. Han, Sunday na bukas eh. Ako, sarap tayo sa mga member na nakalit tayo dalawa. Still mo tayo talaga okay. Gusto mo ba yun? Ano sabi nyo sa passage? Yung Matthew 7, yung pag hindi mo tinanggay yung love of your eye, tapos pinasimilan yung eye, word lang. Ang word na ginamit doon sa Matthew is hypocrite. So, anong tawag yun, di ba? Yung hindi naman kayo okay talaga, tapos pag nangyisip ka, okay kayo, di ba? So, yung sinasabi na passage. So, tawag na gawin. Dapat ayusin na natin yung conflict natin. Supuan natin. Di ba? Pag-usapan natin. So, yun yung sinasabi na, how can I demonstrate forgiveness? Encourage reasonable solution to that. So, ibig sabihin, kung kailangan na maghingi ng apology, go apology, give apology. Yes. And then pag nakarinig ka ng apology, you give forgiveness. Amen. Pray together. And then try to, sabi dito, find reasonable solution to the problem. Alam nyo, practical yung part nila. Kasi minsan, kaya paulit-ulit yung problema, hindi kasi nasusolusyonan. Yes, hindi na Pag-usapan, at di man lang nasolusyonan, kaya di mauulit-ulit, so wala man lang pag-usapan na reasonable, objective na solution. So, hindi talaga siya na-resolve. Diba? Ano lang, nagkabati lang kayo, pero nakahang yung issue na yun. So, babalikin mo ulit yun. And so, sabi na, instead of accepting premature compromise or allowing relationships to wither, we will actively pursue genuine peace and reconciliation, forgiving others as God, for Christ's sake, has forgiven us, and seeking just, mutual, beneficial solutions to our conflicts. So, at kapag ginawa natin to, doon ba magkakaroon ng totoong reconciliation. So, doon na natin yung, of course, lalabas ulit kayo, mag-isip ulit kayo, di ba? So, yun yung 4G of peacemaking. Ano yung first G? Glorify God. Ano yung question doon? How can I Glorify. How can you glorify the situation? Second G? get the love out of your Ano yung life? question doon? What What did I contribute to the conflict? Third G? Get Can he Ano yung restore? question doon? How can I help him hurt Help him to see. what they have contributed sa problem? Pangapat?
Go and reconcile. Forgiveness. Okay. Just demonstrate. Demonstrate forgiveness, encourages opposition. At pag ito in-apply ninyo, gagana yung trabaho ng pastor. Kasi wala namang papakansel. Di ba? Marunong na mag-resolve. Kasi marunong na kayo Marunong mag- conflict resolution sa marriage ninyo. Yung 4G lang na yun is very, very practical. No? Okay, so at one time, kinansel po ako sa Ipalonga po, kasi tinuro ko ito, the next time nakita kami, sabi nila, Pastor, very helpful yung tinuro niyo sa amin kasi nare-resolve agad namin yung conflict namin, lalo yung mga minor, nare-resolve agad namin. So, diba? So, very helpful itong 4 Gs of peacemaking. Okay, hindi na ito applicable sa marriage, ha? Pwede rin ito sa ibang sitwasyon. O, pumunta naman tayo sa pause of principle, the pause principle of negotiation. Okay, so, ibig sabihin, nag-uusap na kayo, so number 4 na kayo, go and reconcile. Sabi doon is, kailangan makahanap kayo ng reasonable solution. Doon sa issue na yun, para hindi na balikan, ibig sabihin, kailangan ma-resolve nyo talaga yung issue na yun, hindi na kayo magbabate. So, anong gagamitin nyo naman? The pause principle of negotiating. Ayan. So, yung pause na yun is acronym siya, na yun yung gagawin naman ninyong dalawa. Okay? Sabi sa Philippians 2, verse 3, basahin ko muna po ito. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility, count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Sabi dito, dapat daw, humble tayo. At para malaman humble ka, pinahalagahan mo yung iba, higit sa'yo, at tinitignan mo rin yung kanilang interest, hindi lang yung interest. Sa Matthew 7:12 naman, sabi dito, whatever you wish that others would do to you, do also to them, for this is the law and the prophets. Yung golden rule ni Buddha, negative, di ba? Yung sabi, do not do unto the others what you would not the others do unto you. Ito naman positive. Do unto the others what you want them to do unto you. So, ibig sabihin, kung gusto mong makatanggap ng ganito, dapat bigay mo na sila. Kung gusto mo respetuhin mo sila. Kung gusto mong patawarin ka, patawarin mo. Nakukuha niyo yung point na yan. So, about saying that, dito natin magagamit yung pause principle. So, yung 4G, so dalawa kayo ang instruction na mag-usap na kayo, mag-reconcile na kayo, so kailangan pwede nang gamitin yung pause principle. Ano yung the pause principle? Number 1, P, prepare. So, kailangan prepared yung puso natin, di ba? Handa tayo. Handa tayo dun sa unexpected, no? Na makakaharap natin ito. What if, sabi nga natin kanina, hindi siya mag-open, hindi niya tingnan yung lalo niya. What if, defensive pa rin siya. You have to be prepared. So, pagka kasi hindi tayo prepared, mamaya, hindi natin na-expect yung pala-response kasi tapos, lalo din tayo mag-respond din, hindi okay. Ikaw na kasi gusto ayaw mo ba? Lalo lumala, lalo kumapoy, sabi niya, yung kumapoy, nasilaban. So, kailangan handa tayo. Pag-pray tayo, ready tayo kung hindi man ayaw sa in-expect natin yung sasabihin niya. Prepare din tayo siya. Pero sasabihin din natin. Gusto naman natin sincere. Sabi nga, hindi lang dapat yung interest din nila. Pinigil din natin sila higit sa atin. Letter A naman doon is affirmative. So, ito mahalaga ito pag mag-deal kayo ng conflict. Kailangan affirm ninyo na hindi at stake ang marriage. Hindi nyo pag-uusapan kung maghihiwalay pa kayo. Hindi nyo pinag-uusapan na nasisis kayo, na nag-asawa siya. Hindi ganun. So, hindi at stake ang relationship. Alam mo, tayo ngayon, kasi meron tayo conflict, may issue. At yung issue na yun, yun ang pinag-uusapan natin ngayon dito. So, ganun, no? Ibig sabihin, kailangan malinaw sa inyo na ang dinidil ninyo is issue. Hindi yung relationship, ha? Okay. So, kailangan maging objective kayo. Alam niyo kung anong issue. Sabi ito sa amin, Dr. Baker, helpful daw kapag yung issue, ginawa natin siyang question form. Ibig sabihin pa tanong. For example, kami magkasama, ito yung real life situation. Yung issue kasi namin is paano gagawin si aircon? Kasi
may issue kami sa aircon. Kasi pag gabi, ayoko ng mga lamig. Okay. Sabihin, pagka madaling araw, pinapatay ko yung aircon. Siya naman, gusto niya malamig. So nakita niyo na yung conflict yan sa amin kasi for sometimes, nagkakos yun ng tension sa amin because syempre, nilagay ka ng aircon para sa kanya. So, bakit hindi mo gagamitin? Ako naman, gusto ko lang yung aircon bago matulog. Pag madaling araw, patayin ko na siya. So, ganun. So, ang issue namin is, paano gagawin natin sa aircon? So, yun yung issue namin. So, syempre, at stake ba yung relationship? Syempre, hindi. Aircon lang pinag-usapan namin, tapos maghihiwalay kami, di ba? So, maliwanag na minor lang yun. So, pero kailangan namin i-deal. Kasi bakit? Lagi namin mabalikan yun tuwing gabi. Lagi namin pagkatalunan yun, di ba? So, kailangan namin siya i-deal once and for all. So, yun ang issue. So, ano yung interest niya doon? Ito na. Sa bawat issue, nang ginawa niyo yung question mark, ang goal kasi bakit question mark? Kailangan yung kasi ano yun, i-resolve. Kaya sa question mark, kasi hindi nyo pa alam paano i-resolve. So, kaya kailangan nyo siya i-resolve. Sabi doon, objective. Sabi sa letter S, source for creative solutions. Lumalag kasi interest. Kailangan kong tanongin siya kung ano pa yung pinagagalingan niya doon sa issue niya. Tama ba? Sabi, interest siya eh. So, tanongin ko siya, ano ko siya. For example, siya kasi, sanay kasi siya sa Hindi naman. So, sabihin natin sanay siya sa aircon dahil nga yung aircon niya is mas okay sa kanya. Or siya, mababa tolerance siya sa ingin. Tama ba yung term ko? Mababa tolerance siya sa ingin. Okay. Ako naman, on the other hand, mababa tolerance siya sa ingin. Pawisin, parang gano'n. Diba? Sa pawisin, okay. Talagang pawisin. So, nung pinag-usapan namin yun ang kanyang interest. Nung sinabi ko naman sa kanya, pag ganyan kasi sa gabi, hindi ako makatulog talaga pag malaki. Pag gising-gising talaga ako. Kasi magkukumot pa ako ng makapal, kailang. So, may as well, wala na lang aircon para sa akin. Mas okay na electric pa. So, yun yung interest namin na ito. So, tinanong ko siya, pinakinggan ko siya, tinanong niya ako, sinabi ko yung akin, pinakinggan niya ako. Sabi sa letter S, search for creative solutions. Ano ang solution namin? Sabi creative, di ba? Nabili kami ng timer, kasi ano siya, window. Nabili kami ng timer, na sineset na lang namin kung anong oras mga Isa siya naman. May electric fan na lang ng isang nakasang. tapos 5 a.m., patay na siya. 6 a.m., patay na siya. Ganun siya. So, nasa-solve yung conflict namin. Di ba? Sabi dito is, lagi kayong hahanap ng creative solutions, tapos ano suggestion mo? Tapos pinakinggan niya, ano suggestion mo? Okay, sige, yung suggestion natin dalawa. Sabi sa uli, enrollment options, objective, dapat parehas kayo mag-agree. Okay pa sa ito, hindi okay sa akin yan. Kasi, sige, ikaw ano ba nakikita mong solution? Okay pa sa ito. Siya mukhang okay sa akin ito. Sige, okay lang sa akin ito. Di ba? Mag-agree kayo dun sa isang objective, reasonable, creative solution. Pero dapat may solution para ma-resolve yung issue, para hindi nyo siya balikan. So, bago kayo magtapos, meron ko ba ibang issue? Okay na ba talaga sa ito? Okay. Okay na rin sa akin ito. So, mula ngayon, ito na yung gagawin natin. Okay. So, kung wala ka ng issue, pag-pray natin itong hindi na natin ito balikan. Paggawa. Okay ba? So, ibig sabihin, nagbalik kayo pero hindi na kayo nagbate, na-resolve din talaga yung issue at hindi nyo napabalikan yun. Dapat mag-commit kayo, hindi na natin ito pag-aawayan ha? Kasi bakit? Ito na yung solution natin dito. Pag binagawain ulit natin ito, iisip ulit tayo ng iba pang solusyon kasi hindi nag-effective yung unang solution natin. Do you agree? Pagkamahan kayo yan. Joke lang. So, yun yung post-negotiating. Very helpful po yan. Kasi, walang nakakalamang niya para sa kanya. Wala niyang usapan sino tama, sino mali. Kasi nga, ang goal niyo is i-resolve the issue. And as long as may interest kayo na hindi nyo na-brought up, hindi mo re-resolve ang issue. Kailangan mapakinggan niyo siya at mapakinggan niya. Di ba? At sa pakikinig, ano naman po natin yun, di ba? Magkaiba yung nakikinig ka lang sa hindi mo siya. Kasi minsan, kapag nakikinig tayo,
Pero, naghihintay lang tayo matapos at magbabatin tayo. Hindi talaga tayo na nakikinig. Dapat we listen intensely sa Kanya. Paano niyo malaman kung nakikinig yung kausap niyo? Ask questions. Paano? Medyo Ask sa questions. reaction niya. Sabihin mo sa Kanya, naiintindihan mo ba talaga ako? Sige, pwede mo ulitin na siya. Away yun. Parang away yata yun. Gets mo? Parang Hindi na gusto mo malaman yung kausap mo kung nahihinig sa'yo. Pwede mo bang, bangitin yung pinaka-concern ko, di ba? Pas, minsan nagiging violent. Ba't akala mo nilandak ko nakikinig sa'yo? Yan. Paano mo naman malaman? Paano mo naman mapakita na nakikinig ka talaga? Yung isa kasi, di ba, paano malaman na nakikinig siya? Kayo naman, paano mo mapakita na nakikinig ka talaga? Willing siya. Rephrasing. Pakikulit mo nga. Ibig sabihin, sinasabi mo na ito yung interest mo. Di ba? Nakikinig ka na, di ba? Kasi nire-rephrase mo yung sinasabi niya. At para sa kanya, affirmation sa kanya, nakikinig ko. Hindi ano niya. Sige, marino na sa akin. Nakawal, no? So, helpful yung communication po na gano'n. Okay, so meron na tayong 4G, di ba? Sa last G, mag-resolve na kayo, gagamitin niyo yung post principle, tapos na-determine nyo na ngayon kung ano yung solution, objective dito. Pupunta na tayo ngayon sa 7 A's of Confession. Ito mga practical tools to, no? Biblical po ito. Nasa biblical pa lang tayo, mamaya pa yung practical. Okay, so from 1 John 1:8-9, if we say we have no sin, we deceive ourselves, the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Okay, so bago kayo magtapos, sabi natin kanina, kapag may kailangan, if you owe apology, you have to apologize. Yes. Kasi yung forgiveness, hindi siya magiging totoong forgiveness. Kung wala nagsusunod. Pag yung apology na yun, hindi siya na-address o hindi siya na-confess. So, ito yung 7A of confession. Sa apology naman, para matulungan tayo mag-apology ng tama, confession, ito lang yung itong A's. Number 1, address everyone in the room. Nasaktan kita, nasaktan ko si ganyan. Pangalawa is avoid if, but, and maybe. Gusto nyo ba na yung isa yung apology is, sorry na, ikaw kasi naman kasi, ano ba yan? Talaga ba nangyingin na apology? Dapat daw ba ng totoong, kung talaga sincere apology, not if, but, sorry na, sorry talaga na, sorry. Then, admit specifically, huwag general. Diba? Nung sorry ka lang, pero, very general, sorry na. Alam mo, sorry na kasi napagsasagaan kita, hindi mo ganda, hindi talaga tama na ako nasaktan ka. Yun yung acknowledge the hurt, nasaktan kita. Hindi ko na pahandagayin lang na. Okay, accept the consequences. At kung ano man yung consequences na gawa ko, hindi naman ako hanapin. Under the consequences. At kung meron akong dapat gawin, na palagay mo na kailangan kong gawin para patawad mo ako, handa rin akong gawin. Okay? So, sabihin niya na huwag ka nang iinom mo rin ng uwi ng gabi, di ba? So dapat ready ka rin gawin yun. Kasi kung nangingin ka ng forgiveness, tapos gagawin mo rin pala yun, di ba? So hindi ka sincere sa confession. Ang ask for forgiveness. Okay? So, mahalaga po ito na if you think you need to ask apology, say sorry. Huwag ginahintay na sabihin pa sa inyo na so sorry, kasi hindi din kayo matatahimik. Di ba? Sabi nga, the Holy Spirit will convict you. Kung meron kang mga repentant sins, na hindi mo pa nahihingi sa asawa mo, you have to ask forgiveness. At pag ginawa mo yun, ito yung 7 days na mga katulong. Alright? And then, on the other hand, kapag kaya naman po ang bibigay ng kapatawaran, ganito po yung totoong pagpapatawad. Sabi sa Ephesians 4:2, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Sabi dito, as God in Christ forgave you. Ito po yung 4 na traits ng totoong forgiveness. Number 1, I will not dwell on this incident. Okay, sige, simula ngayon, hindi ko na iisipin to. Okay, ginawa niyo yung pangyayari ito. Pangalawa, I will not bring this up against you. Hindi ko na
na to brought up laban sa'yo. Nag-away. Third, I will not talk to others about this incident. Hindi ko sasabihin sa iba, hindi ko nakikwento to sa iba. Pang-apat, I will not allow this incident to stand between us, hinder our personal relationship. Ulitin ko, ito yung apat na trace ng totoong forgiveness. Yung, I will not dwell on this incident. I will not bring it up again against you. I will not talk to others about this incident. And I will not allow this incident to stand between us. So, ibig sabihin, yun po ang totoong forgiveness. As Christ forgave us, biblically, yun po yung totoong forgiveness. So, ibig sabihin, kapag talaga napatawad na natin siya, hindi na natin dapat ibalik yung kahapon. Amen. So, wala nang tungkatan. Yes. Wala na yung tipong, ano ba yung mga isa pa nag-aaway, di ba? Lahat na lang inukay eh. Kung may pala ka, inukay mo yung pinakailalim eh. Para lang maipatuko sa kanya, hindi mo sila patawad. Sabi nga, di ba ng Bible, ang Panginoon is, kung nagpatawad siya sa atin, He remembers no more. Ibig sabihin, hindi nabubura sa alaala niya, pero hindi niya na binubrought up Hindi niya naalala. against us. Ganun yung Diyos eh. But one time, meron akong kinausap, nagpunta sa bahay. Ang issue niya is, hindi niya mapatawad talaga yung father niya. Tapos, nung binabasa ko sa kanya Ephesians 32, 4:32, sabi niya, ano sabi niya, as Christ forgive you? Ikaw ba hanggang ngayon nagkakasala ka pa rin ako? Pinapatawad ka pa rin ba ako? Ano sabi sa Bible, di ba? Sinabi ng ni Peter, ilang beses na patawad? Sabi lang? 77 times. Sabi, wala talagang limit. So, nabasa niyo yun, doon niyo natindihan. Mahirap magpatawa, tama ba? Madaling sabihin pero may lambot. Pero pagka binasa natin yung Biblia, at tingnan natin si Kristo, na pinatawad tayo. Amen. Sabi nga doon, namatay si Kristo habang tayo makasalanan. So, ibig sabihin, hindi niya hinintay na manghingi tayo ng kapatawaran. I'm not saying na hindi ka dapat humingi ng tawad sa Lord at magiging Christian ka. I'm not saying that. Because there should be a repentance. There should be a repentance. Pero ang point dito is, we have to learn how to forgive others. Sabi nga di ba sa Lord's Prayer, forgive us as we forgive others. So kapag hindi tayo nagpatawad, pinithold natin forgiveness, ganun din. Okay. Ang Diyos, sabi doon, forgive us As you forgive us. others. So kung gusto natin na makatanggap ng kapatawaran sa Panginoon palagi, sabi doon, let's forgive others. Kasi kung di ka nagpatawad, hindi magiging acceptable sa Lord ang worship mo. Tama, sabi doon. So kailangan mo i-reconcile yun. Kasi nga, hindi magiging acceptable ng worship. So kailangan mo magpatawad. So 2 ways palagi yun eh. Saan, meron bang tao na hanggang ngayon hindi ka nakakahingi ng kapatawaran na dapat mahingi ka? Or the other way around, meron bang tao na hindi mo pa napapatawad hanggang ngayon? Meron ako nadinig ng isang pastor na I think pinatay, ito yung story to, pinatay yung anak niya. Okay, tapos doon sa courtroom, yung lalaking tatay, ang ginawa niya, hindi niya pinakulong. Hindi niya pinakulong at dahil nga Christian siya, pinili niya magpatawad at dahil doon, yung nakulong, yung lalaki na yun, for the very first time nakita niya yung Ebanghelyo. Yung pagmamahal ng Diyos. Naintindihan niya yung gospel. Kaya nga doon sa ano, di ba? Doon sa The Forge, yung lalaki na bumangga doon sa anak niya. Yun pa pala yung unang-unang design. Hindi niya magpatawad. Amen. Di ba? Kaya siya nakalaya. Kasi pag di ka rin nagpatawad, hindi ka makakalaya. Diba? Kung di ka rin nahingin ng papatawaran, ganun din. Both ways. Kaya nga, mahalaga na kapag nanghingi ng kapatawaran yung partner mo, yung husband or wife, dapat ang sukli natin doon lagi is kapatawaran. Confession, sincere confession, dapat true forgiveness. Amen. Ang totoong forgiveness po is hindi ko na ito iisipin ulit, hindi ko na ito babalik sa iyo, hindi ko sasabihin sa iba, hindi ko hayaan mag-hinder ko sa akin. Kasi pinapatawad. So,
yun po yung biblical how to resolve conflict biblically. Pumunta naman tayo sa practically. Ito na yung huli. Sige na ito. Galing to kay John Trent. Nung kanina, galing kay Dr. Baker. Na yung kay John Trent sa kanyang book na Growing Together. Number 1, conflict as a life-saving signal. So, bawat conflict daw ay meron siyang purpose. Okay? Ibig sabihin, ang conflict, kapag naging tama yung response natin at na-overcome natin, lalong titibay yung marriage. Amen. It can serve us to point out the couples for the need to examine and work at the relationship. Si David Mays, isa siyang kilalang Christian counselor sa Amerika, even yung mga hindi Christian, talagang nire-respeto siya kasi siya ay magaling na Christian counselor. At the same time, kasal siya sa kanyang asawa sa 50 taon, isang babae. Pero pagkatapos ng 50 years, ito pa rin yung nasabi niya. Sabi niya, after all the years of marriage, my wife and I never missed the opportunity to argue. Na sinasabi dito ni David Mays na kahit after 50 years, so meron pa sila silang argument, pero sa argument na yun, meron silang nare-resolve palagi at nag-grow palagi yung kanilang marriage. Okay. So sabi dito, like it or not, trials are one way God defends and strengthens our faith. It even sa mag-asawa. Habang mas marami kayong trials na na-overcome, mas lalong tumitibay ang pag-asawa. Diba? So, ibig sabihin, conflict as a life-saving signal. So, mahirap naman yung wala kayong pinagdaanan, di ba, conflict. So, kaya ibang mag-asawa, di ba? Kaya bakit pa nasa-celebrate ng silver? Ilang kayo silver? Okay. Bakit may diamonds pa? Kasi nga, sa ganun kahaba, ganun karami na conflict ang pagsubok na napagdaanan nila. So, dapat lang talaga mag-celebrate sila kasi hindi lahat umaabot sa ganun kahaba. Di ba? Iba mo, 1 year na, 3 years na, 5 years na. Pero pag umabot ka ng 25 years, wow, grace ng Lord na. Tama? Yeah. Please the brother RJ, 25 years. Kailangan 25 years? March 26. 27 na pala. Diba? Ganun kahaba. So, kung talaga table na ito, pang-veteran talaga. Deserve. Pag binilang mo siguro yung mga conflict nila, di ba? Ang dami na. It's still there. Understanding kasi yung ano. Yung lalaki na Kailangan na. Okay. Okay, so, yun yung una. No? Huwag yung isipin na pag may conflict, ano ba yan? Problema ko, di ba tapos-tapos? Ba't ito pinakasalan ko? Di ba yung tipong, parang pag may conflict, parang ayaw mo na, no? Pero sa totoo lang, kada conflict na yun na ma-overcome mo, titibay namin. Basta tama yung, basta may resolution ha. Yung nangyari kanina, no? Dapat may resolution talaga. Number 2, deal with issue while it is small. Hanggang maliit pa dapat yun na. Kasi pag lumaki, parang sasakyan, mas malaki ang damage, mas mahal ang kaya may maintenance, di ba? Pag hindi ka nag-maintenance sa sasakyan, ang susunod, gastos. Parang yung aircon namin, 2 years bago kami nagpa-cleaning. Sabi ng technician, gano'n matagal hindi na pa-cleaning? 2 years. Sabi niya, bumanap kung ano itong ano niyo. Kaya sabi, sa sobrang busy, sabi niya, yung motherboard mo, malapit na magka-problema. Sabi niya, yan po yung dahilan bakit kailangan talaga every 6 months cleaning. Kasi mas malaki gagastusin ninyo pag hindi nyo napapulong. O, di ba? Hirap kasi yung compressor pass. Ayun. So, muli na lang, hindi na mga motherboard. Pero munti ka na. So, sa marriage, ang ganda yung marriage. Okay. Number 3, take turns getting angry. Guys, ano ba ito? This is practical. Kasi alam naman natin sa mag-asawa. May times na yung isa talaga nasa peak yan. So, sinasabi dito, huwag daw natin sasabihin. Okay? Huwag daw natin sasabihin. Ibig sabihin, salitan lang. So, pag i-reach out, huwag mong sabayan. Kasi pagka-pares feeling hindi, wala. Ang mangyayari. Gera ang bahay. Diba? Yun ang ibig sabihin po nito. Sabi sa Proverbs 16:32, whoever is slow to anger is better than the mighty, and who rules his spirit and irritates.
Okay, number 4. Focus on the problem, not the person. Ito, mahalaga ito ha. Do not adapt the person. Stay on the issue level. Stick lang kayo sa issue. Kaya nga mahalaga, di ba, sa mga topic, ano may issue natin dito, Han? Di ba? Sige, let's take the issue. Take the issue natin. Let's resolve the issue. So kapag nangyari kasi, pumunta ka sa level 2, you attack your partner, spouse, ala na. Personal na yan, di ba? At pag nangyari yun, pangatlo, you will question the relationship. Kaya na, sabi nga namin, kaya dapat hindi ko pinakasalan ko. Ganun pa. Kasi nga, dapat remain on the issue level. Issue level lang. No? Magkakawa walang personal na. Ano bang issue natin dito? Okay, number 5. Ito, very, very practical. Laughter is the best. Meron isang counselor, pinapanta niya. Hindi ka talaga magkasundo. Kasi, nagawa na niya lahat ng techniques, lahat ng counseling, wala na. Kumbaga sa kanya, last resort, sabi niya, binigyan niya ang assignment ganito, ginawa sa activity ganito. Tapos, nung ginawa na rin yung activity, yung isang partner, tumawa. Nung tumawa yung partner niya, tumawa na rin. Tapos bumalik sa kanya, okay na sila. Pero di na Pinaprende niya sa libro. So, ibig sabihin, yung laughter minsan, nakakatulong kasi nag-de-escalate ng tension, nag-improve ng communication, di ba nagiging open kesa yung serious. So, help po sa mag-asawa na may isang na medyo Joker, gano'n. Light lang. like, si brother naman ito eh, na-imagine ko eh. Kaya-kaya ni brother to. Kailangan pag-usapan. Hindi, mangitiin kasi ako kaya. Kailangan pag-usapan pa rin. Mangitiin daw siya. Mangitiin So, ako. kailangan pa rin pag-usapan, no? Pero, mahalaga, isa alam mo yung chillax ka, di ba? Pero hindi naman lahat ng issue is tawa lang sa nantawa. Ang hirap na yung pas, nakakatakot yun. Kasi, Mental na yan. baka may mental na nila, di ba? So, pero, sa sobrang seryoso, minsan nakakatulong din minsan yung isa nito na ito. Di ba? Huli. Gandang lesson na. Very, very practical. Number 6, Importance of planning. Ito naman, okay, dito naman dahil sa pag may anak na busy, wala na tayo pag-usapan yung issue. Dapat mag-uusap kayo, Han, pwede ba sa Sabado pag-usapan natin yung issue natin dito? Sabado na kasi hindi kayo pwede magmadali, hindi pwede nadidig ng anak nyo, dapat nalabas kayo, so on and so forth. So in other words, you will set time, and then you will address that dun sa time nyo. One issue. Okay, one issue at a time. So, hindi mo pwedeng sabay-sabay. Lalo yung mga major. Yung mga minor pwedeng mabilis lang. Pero yung mga major issue nyo, for example, yung pagtulog sa biyanan, so, yung mga major, kailangan pagtuunan nyo ng pansin at huwag nung ramadali. Yung dapat yung post principle, di ba? Yung 4 days of peacemaking, pagka usap kayo doon, focus kayo. Okay? So, of course, marami pong practical ways. Ito na yung sinabi dun sa liver, sinabi ko sa inyo, may biblical tayo 4 Gs, post principle, evidence of confession, and then 4 promises of forgiveness. Pero meron din tayong practical, di ba, na makakatulong sa atin. Pag pinagsama natin yun, makakatulong yun sa ating conflict resolution. Alright? Ngayon naman, mabala tayo sa huling bahagi, yung ating application. Ito yung exercises natin. Dalawa lang exercises natin. Una, iisip kayo ng unresolved issue ninyo or existing issue nyo ngayon. Okay? Kayo mag-asawa. Susulat niyo sa papel or sa cellphone and then isip niyo yun sa question. Okay, question. So, nila yan, siguro yung issue nyo muna ngayon ng boyfriend. Isang issue lang ha, kasi baka hindi tayo matapos dito eh. Yung existing. Okay. Isa lang. Na hindi nyo pa na-resolve, tapos, gawin nyo siyang question form para hindi nyo sasagutin niya, yun ang issue. Tapos, gagamitin nyo ng post principle. Yung post principle, di ba? Interest. Ano ba interest ng husband? Ano interest ng wife? Right? Kasi yung issue nasa gitna. Tapos, yung interest ng husband, interest ng wife. So, susulat niyo yun. Okay, bakit ba? Ano bang interest nyo sa issue? Pagkatapos, sa ilalim, isip kayo ng solution. Creative solution galing sa wife, creative solution galing sa husband. Pinakailalim is yung inyong
na-evaluate na gagamitin ninyo yung solution doon. Objective is known. Okay? So, yun po ang ating exercises sa ngayon. Panghuli, yun, group work yun. Dalawa kayo dapat mag-work on. Yung panghuli is, are there any unrepentant sins in your marriage right now? If yes, write it down and talk to your partner about it. Mamaya. Hindi niya nakakonfess. Okay? Any questions? Wala. Okay. So, we have 15 minutes to do this. Your time starts na. Pwede kayo Mas walang sa sulat. Pwedeng sulat nyo sa papel or Or sa sa cellphone na lang. You have 15